Time, yang ina ko si Brother Elmer to come and teach us karon nga. Amen. Maayong gabi sa lahat. Bugnaw kayong panahon, lami kayo tulog. Lami kayo ihigop og kape, lami kayo ikaon og garos kaldo. Pero kay naaman ta sa simbahan, ang painit nato pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So salamat sa privilege nga gihatag sa Ginoo nga makatindog sa inyo tubangan karon. So grasyal gini sa Ginoo. Pinagi sa grasya sa Ginoo kita naluwas na bago ang kinabuhi. Naa sa ministry kayo karon and then nagapadayon. So this time dito magdugay adto na sa atong main event sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Ginangyan tanan sa pagtindog. Manindog ta to give reverence sa pulong sa Ginoo. Matthew chapter 9. Wala ang pastor ba? Kung naas pastor diri, di mo ta ko kawali ba? Matthew chapter 9. Salamat sa Ginoo sa privilege nga iyang gihatag karon nga gabi. So, di nato ni dugayon. Matthew chapter 9 verse 27. Matthew chapter 9 verse number 27 hangtod sa 31. Basahon ako verse number 27 and then let us read it responsively. Kamo sa verse number 28, ako sa 29. 30 and then basahon nato sa 31 sabay. Nana say amen. 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 Basahon ako sa verse number 27. Matthew chapter 9 verse number 27. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. Verse number 28. And when he was come into the house, the blind man came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Verse number 29. Then touched he their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. Verse number 30. And their eyes were opened, and Jesus greatly charged them, saying, See that no man know it. Verse number 31. Sabay tayo read begin. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all the country. Balik ta, padayon lang sa pagtindog. Balik ka sa verse number 20. Basahon ako, sundin lang sa mga mata. Focus na diri sa statement ni Jesus Christ. Ngandirian niya sa naidwa ka blindness. So Matthew chapter 9 is diri na nag-start ang ministry ni Jesus Christ. So miracles after miracles nga iyang gibuhat. Naayos sa mga naisakit, patay yang gibuhi. Naisakit nga palsi yang gibuhi na ay babae diri sa upper verses na ay babae nga naisakit sa dugo for 12 years iyang giayo. And then sa kaniya nga verse ating gibasa is two blind men nga nagpakaluoy sa iya. And diri Jesus, and diri verse number 28. The blind men came to him and Jesus said unto them, ay sa verse number 27 ano siya? And when Jesus departed thence, two blind men followed him. Duha ka blind men nga nagfollow kay Jesus Christ, nagila, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. And then tubag ni Jesus Christ sa verse number 28. And when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, sa kaninga praise, Believe ye that I am able to do this. So, notice, ay subaglisin na ka statement, kadira na to, kuwaon na to ang mensahe karon nga gabi. So, gi-question ni Jesus Christ ang faith sa duha ka blind men. Andrea, believe ye that I am able to do this. I-paraphrase na to, do you believe that God is able? So supposed to be pang last year ning message kay ang tema last year is God is able. Pero karon naman ko ipa-phrase, so iwali na to. So diri na ta mag-focus sa statement ni Jesus Christ. Sa iyang question. Question niya sa blind man o question niya sa imuha karon. So Jesus Christ is questioning you sa kaniyang question. Believe ye that I am able to do this? Mutuo ba ka nga kaya na akong ibuhaton? So mo na ato ang lesson karon gabi. Before tayo proceed, mag-pray ta. Doon ko sa ulag yung sa Holy Spirit. Father in heaven, Lord, salamat kayo for tonight and gatag ka namin. Salamat kayo sa Bible. Naghatag instruction, correction, exhortation, reminders sa mga Lord, tonight, palagi kayo mabuhat na ako sa akong kaugalingan. I need your presence, I need your power. The Holy Spirit, mag-empower sa ka, maghatag wisdom sa ka. Tonight, as I preach your word and the Holy Spirit, kami katandog sa kasing-kasing sa una-una sa matagos nga nadiri na
maminaw, mudawat sa imong pulong, and give us something tonight from your word na makatabang sa mga, na mag-increase sa mga faith. Bless us, rebuke the destruction around us, Lord. Be glorified in Jesus' name. Amen. So, palihog, lingkod. Salamat. So, dili ta mag-focus sa statement ni Jesus Christ, sa question ni Jesus Christ sa two blind men. Believe ye that I am able to do this. Mutuo ba mo nga kaya na ko ni buhaton? So si Jesus Christ, He is our God. He is omnipotent. Omni means all, potent means power. So isa sa attributes sa Ginoo, omnipotent, all powerful. He can do all things. So kaya buhaton tanan sa Ginoo. So kaya ayuhon ni Jesus Christ katong duha ka blind man. Pero nangutana si Jesus Christ, believe ye that I am able to do this. Mutuo ba mo nga kaya na ko ni buhaton? So kaya ni Jesus Christ, pero gi-question niya ang faith sa katong duha ka blind man. On tonight, God is questioning you. Believe ye that I am able to do this. Mutuo ba ka nga kaya sa Ginoo? Do you believe that God is able? And that's our title this evening. Do you believe that God is able? God is able, omnipotent, all-powerful. Kaya niya buhaton ang tanan. Walay imposible sa Ginoo. In Luke 1:37, tingin sa Bible, for with God nothing shall be impossible. So walay imposible sa Ginoo. Kaya buhaton sa Ginoo tanan. And then, pero it's a matter of faith. Sa Ginoo, kaya niya buhaton tanan. Kaya niya ayuhon katong blind man. Pero the-question niya, believe ye that I am able to do this? Mutuo ba mo nga kaya na ako ni buhaton? So mo na ato ang topic this evening. Believe ye that I am able to do this. Do you believe that God is able? Faith is believing what you don't see. Mo na ang pagtuo, nagatuo ka bisag wa nimo nakita. In Hebrews chapter 11 verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mauna ang faith, believing what you don't see. So the question ni Jesus Christ, ang faith sa blind man. And tonight, God is questioning your faith. God is able, kaya sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. Pero ang pangutanan ni Jesus Christ, mutuo ba ka? Do you believe that God is able? Kung di ka mutuo, tanaw na to sa Bible para mutuo ka. So, number 1, do you believe that God is able to save? Mutuo ba ka nga ang Ginoo kaya muluwas? Kung di ka mutuo, tanaw na to sa Bible para mutuo ka. Romans chapter 10 verse number 9. Kung di ka mutuo nga kaya kaluwason sa Ginoo, basahon na to sa Bible. Romans chapter 10 verse number 9. Moni ang promise sa Ginoo. Romans chapter 10 verse number 9, basahon ako, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Notice the word shalt, na ay certainty sa promise sa Ginoo. Kung ikaw mag-believe, thou shalt be saved. Dili might, dili maybe, but shalt, na ay kasiguraduhan kung ikaw mutuo sa Ginoo. So able ang Ginoo nga muluwas ka nato. Na ay certainty sa promises sa Ginoo. Thou shalt be saved. Dili wala na yung Ginoo. Thou maybe ikaw ma-save kung mag-believe ka. Ang Ginoo shalt, na ay certainty kung ikaw wala nagato, kung ikaw wala nagato nga kaya kaluwason sa Ginoo. The Bible says, thou shalt be saved. Isa lang buhaton, mag-believe. God can save you if you are just willing to. Kung willing ka magpaluwas sa Ginoo. Pero kung dili ka willing magpaluwas sa Ginoo, iyo ka maluwas sa Ginoo. So ang Ginoo able o willing muluwas sa atwa. Pero ang decision na sa atwa na ba? Naay prisoner. Na priso ba? Tungod kay nakabuhat siya og sala, so naa siya sa prisuhan. So in order nga para makagawa siya, so kaila it's either i-fulfill niya ang pila ka years nga naa siya sa prisuhan, or naay magbayad bayad para sa iya nga piyansa, para sa iya kwan. Halimbawa, 1 million kailangan piyansa para magawa siya. So kaning prisoner nasa prisuhan, guilty tungod kay nakabuhat og sala. And then naa siya isa ka friend, milyonaryo.
And then niduol ni adto sa prisuhan nag-offer, friend, gusto di ka nga mapagawas sa prisuhan tungod kay amigo kaayo di ka. And then, friend, ako'y magbayad sa imong piyansa para makagawas ka. Ang katong friend niya nga dato nga milyonaryo, able tungod kay naay kwarta, willing kay friend niya. Pero ani, kung katong prisoner, kung dili siya mosugot, dili gyud siya makagawas. Bisag ang iyang friend able tungod kay daghang kwarta, willing kay friend sila pagawson. Pero katong naa sa kulungan, katong prisoner, kung dili siya mosugot, dili gyud siya makagawas. So ang decision naa sa prisoner. Same thing sa ato ang Ginoo able magbayad sa atong mga sala, willing magbayad sa atong mga sala, willing mag-save sa ato, pero naa sa ato ang decision. Kailangan ta musugot. Kaya kung di ta sugot, kita maluwas sa Ginoo. So kinsa ang dili kaya luwason sa Ginoo? Katong mga tao nga dili mosugot nga maluwas. God is able and willing nga mag-save sa ato, pero ang problema nasa tao. Dili nila gusto nga maluwas. So mao na able ang Ginoo nga mag-save, pero naa sa matagusa ang desisyon. So gitagaan tag free will sa Ginoo, matagusa sa ato makahimo og desisyon. So gibuhat na ni Jesus Christ yung part para magbayad sa atong mga sala dito sa cross sa Calvary, para mag-save sa ato. He is able ug willing nga mag-save sa ato. Mao na ang will sa Ginoo nga ma-save ta. Pero naa sa matagusa ang desisyon. Kung ikaw mag-believe, ikaw ma-save. Mao na promise sa Ginoo. Pero kung dili ka masugot, para sa prisoner, yung friend nag-offer siya, able tungod kay daghang kwarta, willing kay friend sila. Pero ang katong naa sa prisuhan, wala siya nisugot, wag din siya magawas. So di ka maluwas kung di ka masugot. Ana lang ang simple. So God is able na mag-save sa ato, pero naa sa ato ang decision kung masugot ka tagili. So God can save you if you are not willing. So, kung willing ka, kaya kaluwasan sa Ginoo. So, ang will sa Ginoo, sa John chapter 6, verse number 40, mao ni ang will sa Ginoo. John chapter 6, verse number 40. Basahin lang ako. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. And 2 Peter chapter 3, verse number 9, mao ni ang will sa Ginoo. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So ang will sa Ginoo, matag usa nga tawo maluwas. Gibuhat na niya yung part dito sa cross sa Calvary para magbayad, magtubos, magpasaylo sa atong mga sala, magluwas ka nato. Gibuhat na to niya para ang tao maluwas. So ang decision naa sa imuha, naa sa kwa, naa sa matagusa ka nato. So ang will sa Ginoo maluwas ta. Able o willing ang Ginoo maluwas ka nato. Pero kita ang mag-decide kung masugot pa tayo dili. So God is able nga mag-save sa ato. Kung di ka mo tuo, yung sa Bible, sa Romans 10:9, that if thou sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Notice the word shall na ay certainty sa every promise sa Ginoo. Kung ikaw mag-believe, maluwas ka, dili basi maluwas ka, kundi maluwas gyud na ay gyud. O na ang promise sa Ginoo. Kung ikaw mag-believe na ay certainty na ikaw maluwas gyud, dili maybe, dili might, but shall. O na ang promise sa Ginoo. So God is able to save, pero ikaw mag-decide kung gusto ba kang paluwas sa dili. So God is able. So ang will sa Ginoo, matagos sa mga tao maluwas, pero naa sa taong decision. Dili will sa Ginoo nga ang tao malaglag sa impyerno. The reason why nga ang mga tao na malaglag sa impyerno tungod gipili nila. O na ang reason. So ang Ginoo naghatag na og remedy si Jesus Christ para magbayad, magpasaylo, magtubos sa atong mga sala, mag-save sa ato. Ano ang tao malaglag sa impyerno? Tungod gipili nila. So God is able to save. Gibuhat na niya yung part para ang tao ma-save. Pero ang decision nasa tao. God is able to save. Kaduha, ano niya pangutana? Do you believe that God is able to give you eternal life? So kay matagos sa ato adri, I believe we are saved. Dugay na to sa church na balik-balik nakadungog na to sa gospel. So sigurado na kita sa kaluwasan, pero kani
about eternal security. Do you believe that God is able to give you eternal security? Nagatuo ba ka nga kaya ka tagaan sa Ginoo eternal security? Kung di ka motuo, kung nagadoubt pa ka sa imong salvation, here's what the Bible says. John chapter 10 verse number 27. John chapter 10 verse number 27. So God is able to give us eternal security. Kung di ka motuo, basa sa Bible. John chapter 10 verses number 27 to 29. Nana, say amen. Amen. Basahan ako sa verse number 27. Basahan niyo sa 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse number 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So God is able to give us eternal security. Nga naman, sa verse number 28, gigunitan ta ni Jesus Christ. Ang salvation sa atong salvation dili kita ang nagagunit, kundi ang Ginoo. Gigunitan ta ni Jesus Christ. And then sa verse number 29, gigunitan pag ito sa God the Father in Ephesians 1:13. And then Ephesians 1:13, basahan ako, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So atong salvation ani secured kaayo, gigunitan ta ni Jesus Christ, gigunitan ta sa God the Father, and also we are sealed by the Holy Spirit. Kung ang balay, ang mansion, ang eskwelahan nga naay security guard, safe. So kung asa ang na-safe, naay duha ka balay. Ang isa ka balay na ay duha or tatlo ka security guard. Ang isa walay security guard. Asa ang na-safe? Katong na security guard, di ba? So, ang atong salvation, tatlo ang nagunit. Ang Trinity. Jesus Christ, ang God the Father, o ang Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. Sealed means owned. Panag-iyahan ta sa Ginoo. And then, it means finished. Ang atong kaluwasan humana. So God is able to give us eternal security. Nga naman, ang nagunit sa atong kaluwasan, dili kita, kundi ang Ginoo. Gunitan ka ni Jesus Christ, gunitan ta sa kamot sa God the Father, and also we are sealed by the Holy Spirit. Tatlo ang nagunit sa toa. Nganto, no man is able to pluck them out of my Father's hand. Walay bisag kinsa, even si Satan ang makatanggal sa atong salvation. Even ikaw, ang Ginoo ang naghatag sa imong kaluwasan. O kung naa may makatanggal sa imong kaluwasan, walay lain ang Ginoo. Dili ikaw, dili si Satan. So God is able to give us eternal life. God is able to give us eternal security. Kung dili ka mo to, nabasa niyo sa Bible, God is able nga maghatag of eternal security. And 1 Peter chapter 1 verse number 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. No, we are kept by the power of God. Ang Ginoo ang nag-kept sa ato ang salvation, dili kita. That's why we are secured. Secured ang ato ang salvation. We have eternal security. Dili mawala once that we are saved. Dili na mawala ang atong naangkon eternal life. So ang pangutana, do you believe that God is able to give us eternal security? Klaro kayo sa Bible that God is able to give us eternal security. Ano ba? Mani kwarta, mani atong salvation, kita ni. Ang paggunit sa Ginoo, dili ani. Kay kung ingon ani ang paggunit, naay chance, dako kayo ang chance nga mahulog. Uy, kwarta. Wala mo gipunit mo man to. So dili ingon ani ang paggunit sa Ginoo sa atong salvation. So kinsa ang nagunit sa atong salvation? Si Jesus Christ, ang God the Father, and we are sealed by the Holy Spirit. We are secured. Dili ingon ani. Kabalo mo sa paggunit sa Ginoo sa atong salvation. We are kept by the power of God. So ani, maning palad. Direta, we are kept. Amen. Kung paano naman siya. Continue ka. Doon ka alin ka, Dongkoy. Dongkoy din. Alin mo dire. Doon, kamado. So, ang atong salvation is dili ingon ani ang paggunit sa Ginoo, kundi we are kept. Alin mo, doon. Bas lang. So, alin ko. Go! Mani, ang Ginoo. Mani ang salvation. And then, mani si Satan. Try niya, kuha na to ang salvation. Kasi doon po, so, mao ni ang God the Father.
Jesus Christ, ug Holy Spirit, anak ko. And then, mo ni atong salvation kita ni. So, gikip sa kamot ni sa God the Father sa Ginoo. Karon, kuya ni, buhata imong best nga makip ang kwarta, and then buhaton niya yung best nga ilogon ang kwarta. Kung makip nimo, Mana? imuha na. Kung mailog nimo, imuha na. Within 5 seconds, so imong buhaton, imong goal, i-keep nimo nga dili niya makuha. Ang imong goal day, buhaton nimo yung best nga makuha. So ana lang yung kamot. So tanaw na to kung makuha ba ni Dave. Kaya bilang ko 5 seconds, buhatan yung best. 1. Okay, isa kong sa inyo na. 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha wala. Ano man? Gibuhat niya iyang best nga makip ang kwarta. Gibutang niya sa iyahang pala gikungkung gyud na ayo. Kwarta na ni, 50 na ni. Pang computer. Ako na ni. Gibuhat niya yung best nga makip ang kwarta. Na dili makuha ito kay kung makuha ni pili naman. Pero what if ani? Ato kwarta. What if ani? Ana pagunit, ana pagunit. Ana ang pagunit ni Dongkoy. Dako kayo og chance nga makuha ni Dave. So ang atong salvation dili ingon ani ang sa pagunit sa Ginoo. Ang atong salvation gikomkom sa Ginoo. Jesus Christ and God the Father, and we are sealed by the Holy Spirit. No man is able to pluck them out of my Father's hand. Walay makatanggal sa atong kaluwasan nga naman. We are kept by the power of God. Kumtong sa Ginoo. Even si Satan dili makuha ang atong kaluwasan. So ang pangutana, do you believe that God is able to give you eternal security? Klaro kayo ingon sa Bible. God is able to give you eternal security. Nga naman, kaya nagunit sa iyong salvation, dili ikaw ang Ginoo. Ika ang atong kaluwasan na sa kamot sa Ginoo. Walay bisag kinsa makuha, even si Satan. Ano man? We are kept by the power of God. Salamat. Kaya lang ko, wala. Ako tasagot. Wala ka nakuha. Sinasabtan ba? Amen. So, about eternal security, so walay makatanggal sa atong kaluwasan naman. We are kept by the power of God. So, muna ang question. So, kung nag-doubt ka sa imong salvation, about eternal security, klaro kayo gi-explain sa Bible. We are kept by the power of God. Walay makatanggal sa atong kaluwasan. Kaya nagunit, ang Ginoo secured ang atong salvation. So, una nga pangutana, do you believe that God is able to save you? God is able, klaro kayo, if you will just believe. Ang second question, do you believe that God is able to give you eternal security? Klaro kayo sa Bible. Na walay bisag kinsa makatanggal sa ato ang kaluwasan. Na ay eternal security tungod kay ang Ginoo ang nag-keep sa ato ang salvation. Once saved, only doctrine sa Bible, dili ni doctrine sa Baptist, always saved. Once nga na-save na ka, nagdawat, nagsalig na ka Jesus Christ as your Lord and Savior, na-save ka, nabayaran, napasaylo, natubos, naluwas ka sa kalayo sa impyerno. Once saved, that moment nga nagdawat ka kay Jesus Christ, hangtod karon, you are saved. Once saved, always saved. Walay makatanggal, walay makapawala sa atong kaluwasan. Kung mingon ka, nakabuhat ko sila, mawala ang kaluwasan, so dili na mao. So kung una man, pila ka sala ang imong buhaton para mawala yung kaluwasan. So dili ikaw ang nagpanday sa imong kaluwasan, ang Ginoo. Kung naa may right, magtanggalan na ang Ginoo. Pero ang promise sa Ginoo, walay bisag kinsa makatanggal sa atong kaluwasan. So naay eternal security. Then number 3, basta na to. Do you believe that God is able to forgive your sins? Ngayon ka, dako kayo kung ako kasasala. Daghan kong nabuhat ng sala. Kaya ba ko pasiluon si Ginoo? So one yung question, do you believe that God is able to forgive your sins? In Matthew chapter 9 verse number 2. So na story diri Matthew chapter 9 verse number 2. Matthew chapter 9 verse number 2. Naay tao diri nga sakit ng palsy.
Verse number 2, and behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Napasaylo na imong mga sala. So God is able to forgive sa atong mga sala. Bisag unsa pa kadako atong mga sala, kaya na pasayloon sa Ginoo. God is able to forgive our sins. In Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So bisan pag kita dako nga makasasala, God's grace, love, and mercy is greater than our sin. Mas dako ang grasya, ang gugma sa Ginoo kaysa sa atong mga sala. So ang pangutana, kaya ba pasayloon sa Ginoo ang kaning mga tawo nga nagbuhat og murder, naka-rape, nakapangawat, dako nga buhat, kaya ba nakasayloon sa Ginoo? Kaya nakasayloon sa Ginoo bisag kung sa pa nakadako nga sala. God's grace, love, and mercy is greater than our sins. So, klaro kayo. And then, Andrea, sa Matthew chapter 9 verse number 2, ano siya? Son, be of good cheer. Pagkalipay nga naman, thy sins be forgiven din. Napasaylo na imong mga sala. Sa dahil ikaw nag-believe with Jesus Christ, ang imong sala, dili lang mga sala nga imong nabuhat from the past, kundi mga sala nga imong nabuhat karon in the future, katutanan, bayad na, gipasaylo na Jesus Christ. Kung unsa man kadautan imong kinabuhi before, unsa man kadako ang imong nabuhat nga sala, kaya ka pasayloon sa Ginoo. God's love is greater than our sins. So bisag kinsa nga makasasala, kaya pasayloon sa Ginoo. And then, John chapter 19 verse number 30. Paspas lang. John chapter 19 verse number 30. Gusto na ko ni-emphasize. John chapter 19 verse number 30. About forgiveness sa atong mga sala. Verse number 30, and Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Ang sayang ni Jesus Christ, ang sayang statement, na diyang siya crucified na, it is finished. The word finished sa Greek word is teleo, which means to complete. Teleo, which means completed, ended, done, perfected. So muna ang gigamit sa original text sa Greek. So ang word na finish is teleo, means completed, humana, ended, tapos na, done, tapos na, perfected. Kasi ni Jesus Christ, it is finished. Kabayaran sa atong mga sala. And then ako isa ka word tetelestai. The word tetelestai is derived from the word teleo, which means to complete, to fulfill, and to pay. The word tetelestai is the perfect tense of the word teleo, indicating completed action. It means humana with ongoing result. So ang kapasayloan sa atong mga sala, humana. Ibuhat na ni Jesus Christ na siya, it is finished. And then Andrea, with ongoing result. So matag ko sa nga mag-believe, mapasaylo. Gibuhat na ni Jesus Christ dito para magbayad, magpasaylo, magtubos sa atong mga sala, mag-save ka na to. Ongoing ang result sa matagusa nga mag-believe. And then, it is finished. Ingon ni Jesus Christ, it is finished means paid in full, fully paid. Tanan nga atong sala from the past, mga sala nga atong nabuhat karon, and ang mga sala nga atong magbuhat in the future. Ingon ni Jesus Christ, it is finished. Paid in full. Ang atong mga sala, fully paid na, wala na'y utang. We are redeemed. We have eternal redemption through our Lord and Savior Jesus Christ. God's love, God's grace, and God's mercy is greater than our sin. Walay sala na dili kaya pasayloon sa Ginoo kung kita mag-repent diya sa Ginoo. Karon, luwas naman ta. Karon, luwas naman ta, nabayaran, napasaylo, natubos naman atong sala. We have that eternal life. We're going to heaven. Ang pangutana, are we free to sin? Pwede na ba ta magpatuyan sa atong gibati? Pwede ba ta magpadayon sa pagbuhat o sala? 1 John chapter 3. So sa natulig yung run out. Tingnan kita sa Ginoo ba? Nag-pray ko ganihan nga Lord, dili mo ulan, pero ulan. Nag-pray ko nga di mo brown out, ni brown out. Tingnan kita itong pagtuo sa Ginoo ba? So ang question,
Now that we are forgiven, karon nga gipasaylo na ta sa Ginoo, bayaran na atong mga sala. Are we free to sin? Pwede na ba tayo makabuhat og sala? 1 John chapter 3 verse number 6. Masara po. Whosoever abideth in him, sinneth not. Kung kinsa ang naa na diha kang Kristo, wa na nangabuhat og sala. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Verse number 9, 1 John 3:9, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So ang pangutana karon kay luwas naman ko gibayaran di pasaylo na ako mga sala sa Ginoo. Pwede na ba ako magbuhat og sala? Magpatuyang sa akong gibati. So mao ning ingon sa Bible. Whosoever is born of God doth not commit sin. And verse number 6, whosoever abideth in him, sinneth not. Kung ikaw naluwas na, naanad ra ang Kristo, nahimo nga anak sa Ginoo, dapat wala na ka nagapadayon sa sala. So ang uban ginahimo og excuse, luwas na ko, gibayaran na ako mga sala, gipasaylo na sa Ginoo, fully paid na tanan. So karon mao na ginabuhat nila nga license nga magpaksala, which is wrong. Ang ingon sa Bible, if you are truly saved, if you are truly believers of Christ, wala na ka nagapadayon sa sala. Amen. The book of 1 John was written by Apostle John, and yan kinsa yung gisulatan ng mga believers, ang mga luwas unsa yang giingon, whosoever abideth in him, sinneth not. Kung kinsa naana dira kang Kristo, wa na nagapadayon sa pagbuhat og sala. So, ang pangutana karon kay pasaylo ng Ginoo, pwede ba daw makapadayon sa pagbuhat og sala? Ingon sa Bible, whosoever abideth in him, sinneth not. Wa na nagabuhat og sala. Whosoever is born of God doth not commit sin. Wala na nagapadayon sa sala. Amen. Christians should not continue in sin. Mga anak sa Ginoo, wala na dapat nagapadayon sa sala. We are free from sin, not free to sin. Free from sin, from the bondage of sin. Dili tungod kay giluwas sa Ginoo, pwede na ta makabuhat og sala. Dili ingon ana, we are free from sin, not free to sin. Ang uban ginabuhat nilang license nga luwas na ko, magbuhat na ko kung sa akong buhat daw. Ako ang gusto buhaton, which is wrong. Kung yun alay mong mindset, basig di ka tinuod nga luwas. Basig walay tinuod nga repentance nga hitabo. So, sa mga luwas, sa mga anak sa Ginoo, ang pangutana, pwede na ba, ipasaylo naman ko sa Ginoo, pwede na ba ka makapatuyan sa akong gibati? Padayon sa sala, yung sa Bible, whosoever is born of God, doth not commit sin. Wala na nagabuhat og sala. If you are truly saved, if you are truly believers of Christ, if you are truly children of God, wala na dapat ka nagapadayon sa sala. Christians should not continue in sin. Paspasan nato ni. Do you believe that God is able to provide? Mutuo ba kang ang Ginoo? Mas lang, ang Ginoo nga kaya mo-provide sa imong panginahanglan. Kung di pa ka mutuo, abrihin mong Bible, Philippians chapter 4 verse number 9. Kung di ka mutuo nga ang Ginoo kaya mo-provide sa imong mga needs sa matag adlaw, mao ni gi-promise sa Ginoo, Philippians chapter 4 verse number 9. Basahon ako. But my God, Philippians chapter 4 verse number 19. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kung di ka mutuo nga kaya mo provide ang Ginoo sa imong mga panginahanglan, mao niyang promise. But my God shall, notice that word shall, na ay certainty, na ay kasiguraduhan nga atong Ginoo mag-provide. But my God shall supply all your need. Dili some, but all your need. Dili maybe God will provide. Dili might God will provide, but shall, na ay certainty nga ang Ginoo mo provide gyud sa atong mga panginahanglan. My God shall supply all your need. The Lord our God is the God who provides, Jehovah Jireh, which means the Lord will provide. In Genesis chapter 22 verse number 8, basahon ako, and Abraham said, my son, God will provide. God will provide himself a lamb for a burnt offering, so they went both of them together. So nga si Isaac, asa man ang offering, asa man ang lamb, asa man ang ram, wala man tayo dala sa ingon na Abraham. Nak, mao niya ingon, God will provide. Amen. Kung di ka mutuo, is what the Bible says. God will provide.
So maybe nagka-question ka tungod kay maybe you are lax sa inyong finances. Pero mo niya ang promise sa Ginoo, God will provide. But my God shall supply all your need according to His riches. According to His riches. Kaning tanan iya sa Ginoo. I-provide sa Ginoo tanan nato nga mga panginahanglan. God will provide. So ano eh? Thank you, Lord. Hanggang na kayo. So, kung di mo to, so, pastusan na ako. January, last week sa January, Wednesday night, prayer meeting dito sa Mount Calvary. So every last Saturday, so na extension class, game Saturday. So that time, nag-pray ko sa Ginoo, Lord, na ako'y kwarta diri 100, dungagi Lord, para pangpalit og prizes sa mga bata. Kaya di ba, every game Saturday, managhan ng mga bata. Ang regular Saturday, gamay ra, pila ra mga bata, 40, 50, pero pag mabalaan ganyan, basta last Saturday na, managhan ng bata, 70, 80, so magtimaan ng mga bata, basta last Saturday, game Saturday, daghan ng prize na games. So anak ko, Lord, last Saturday na, sa this coming Saturday, game Saturday sa mga bata, o daghan mga bata, then mao ni mo will na matudluan ng mga bata, then ma-enjoy sila sa games, and then ay mahatag ng prizes sila. Lord, kulang ang prices na mag-provide sa church. Then ako'y kwarta diri, Lord, 100. Pero gusto na ko nga daghan mapalit ng prizes para sa mga bata ba. And then, nag-pray ko sa Ginoo. So prayer meeting, prayer time, dito sa Calvary. Okay, magluhod na. Then kato na tayo magluhod. Auto kong i-pray sa Ginoo nga provision para sa game Saturday. Dungagan sa Ginoo ang kwarta, mapalit prizes sa mga bata. And then, after sa prayer time, amen, preaching na. And then after sa preaching, tapos na preaching, Pastor Doug, and then closing prayer na. Closing prayer, so tanan, nakadapo ang ulo, nakapiyong mata, ay nag-pray. And then pag-ingon ng amen, amen, pagmata na ko, may kalit nga, may nagkamusta sa kuwa. Pagkumusta na ipapil. God is able to provide. God will provide. Na siya po, wala ko ka-istorya. Siga lang mata, wala ko kalihok, wala ko ka-istorya. Pag amen din sa katong nag-pray, sa closing prayer, amen, pag mata na ko, ikamusta na ipapil. Yung gahin ako. Wa ko kalihok. Wa ko kalihok. Wa ko maluon sa akong buhaton. God is able to provide. Amen. Ang palit mo sa mga bata. Lipay kayo mga bata. Basta game Saturday, dagang kayo mga bata. God, di ka matluog, nga kaya i-provide sa Ginoo yung panginahanglan. Kasi promise sa Ginoo, God will provide. But my God shall supply all your need according to His riches. Isa pa, George Mueller. Kailan mo kay George Mueller? Isa na siya sa mga heroes of faith. Is a man of faith, is a man of prayer na siya. Famous din siya sa mga orphanage kung asa nagamugkog mga inaampan nyo na ng mga bata ba. So na siya about 4 ka orphanage and then about 3,000 ka mga orphans, mga bata na di pasagdaan na silang parents. Then one time nagtapok sila sa ilahang dito, magkaon na, nagtapok na sa table, na ay plato, na ay kutsara, na ay baso, pero walay pagkaon. Okay kids, ana si George Mueller. Okay kids, bayad na, pray ta, salamat sa Ginoo sa pagkaon ngayong gihatag. Pero walay pagkaon sa table, walay pagkaon sa plates nila, walay bisag unsa. Wala mo ba? Pray sa pagkaon, wala ko man tay pagkaon. Nag-pray si George Mueller, Lord, salamat sa pagkaon ngayong imong gihatag. Amen. Taod-taod. May tok-tok. Sir, mayong buntag, anak, breakfast man. Di ko katulog, ko katulog gabi sir, baka ang Ginoo nag-lace ako nga mag-bake ko og mga tinapay para ani mga bata. So sir, tinapay para sa mga bata. God is able to provide. Dahil ka, nag-pray na siya, salamat sa pagkaon, pero wala kay pagkaon. Faith. It's a matter of faith. And then, pagtuktok,
Natag, dili naman na nauman. Then, ato, i-apod-apod na tinapay sa mga bata. Lipay kay mga bata rin. Naana sila yung tinapay, naana sila yung pagkaon. Then, taon-taon na inabot. Sir, nabalitaan ako nga na orphanage din yung mga bata din. Nagbukaan man gud among truck or amo ang wagon ng kariton ba kan anak, organisa, kanang naay kabayo tapos naay kuan sa likod. Nagbuba ako ang wagon ba niya nakoy karga nga mga milk and then mga fresh milk na dili pwede nga ma-spoil. Dili pwede nga maabtan og pila ka oras kay ma-spoil, madaot, sayang kayo kung ilabay na ko ni. So layo pa man akong biyahe. Dili na nako ni madala dito May madugayan naman og ayo sa ako ang wagon. So ihatag na lang nako ni sa mga bata. God is able to provide. Ipay kayo mga bata, na sila ginapay, na sila milk. That's a true story from George Mueller. So George Mueller, a man of faith, a man of prayer. Gitukod niya ang orphanage by his faith, by prayer. And then ipakaon niya ang 3,000 ka mga bata by faith, by prayer. George Mueller. Kabalo siya nga ang Ginoo nga iyang gipangalagaran, able na mag-provide. Si promise sa Ginoo, God will provide. But my God shall supply all your need. Bilas na lang ni. Buhay ba mo si Amen? Amen. Last na lang ni. Hindi lang. Karoon na bitaw ko nakawali Ano? Pangunta na. Review sa ta. Do you believe that God is able to answer your prayers? So last na ni. Mutuo ba ka nga kaya tubagon sa Ginoo mo mga pag-ampo? Kung di ka mutuo, Matthew chapter 7 verse number 7. Mao ni ang promise sa Ginoo. Familiar verse. Ask and it shall be given you. Notice the word shall. Na ay certainty, na ay kasiguraduhan. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Every promise sa Ginoo na ay word na shall, na ay certainty. Once nga ang Ginoo mag-promise niyang ibuhaton, ask and it shall be given you. So mangutana ka, kaya ba tubagon sa Ginoo akong pag-ampo? Here's what the Bible says. Ask and it shall be given you. Ikaw mga yung ihatag yun sa Ginoo sa inyo ha. That's what God says. Mo na promise niya sa Bible. So, so last week is Recon. Saan na lang? Recon Summit dito sa Davao. Monday o Tuesday. And then Wednesday may nagulit diri so balik 3 days. So mo ni naitabo. Anak ba na SLC si Pastor Rasi na nasa sa Manila. I've been praying nga makauban sa SLC. Lord, gusto na ko makaadto Manila. Gusto na ko ma-experience ang SLC. Gusto na ko makasakay ng aeroplano. Mo na akong prayer sa Ginoo. Mga November, December, mo na akong prayer sa Ginoo. October, November, December. Lord, pauban ako sa SLC. Pero sad to say, anang Ginoo, no. Nagdawat na din ako. Sige, see next time. Pauban na ako sa Ginoo. And then, ay announcement nga na-recon sa amin sa Davao. Uy! Davao, dulo ra. Lord, huwag man ko ni mag-ipauban sa Manila. Uban na yung diri sa Davao, Lord. Huwag ko'y kwarta, Lord. Kung imong kabubot, kung paanuhan yun mo. So wala ko gilet sa galaw sa Ginoo nga moadto sa SLC, Manila. So sa recon sa amin sa Davao, naitabo last week, Monday to Wednesday. So ani, Lord, wala ko'y kwarta. Wala ko'y kwarta. Kung imong will, Lord, paadto ako. So, kailangan, Lord, tagay ko ng registration. Registration 800 pesos. Wala ko'y kwarta. And then nagdoon sa ako Mer, ako'y bahala sa mga registration. So, ang unang nga prayer, registration 800 pesos. Check na. And then kadua, Lord, accommodation 2 nights me dito, Lord. Asa ako matulog? Sa gawa sa mall? Pasigma, patay ko dito. So, Lord, 2 nights me dito accommodation, Lord. Mato ko pray. So, una, registration, tubang ka sa Ginoo. Ikadua, accommodation, matulugan. And then, ang classmate nito sa nana kayo matulugan dito sa Juan, sa Davao? Ano pa? Banta, hotel. Good. For 2 nights. Hotel. Free. Walay bayad. So, gito ba ka sa Ginoo? Duwa. Registration, free.
accommodation, free, 2 nights, hotel, kami kayo mong dito. May aircon. Duha lang isa-isa ka room. And then ako, ang classmate. And then, ano, nanay registration, nanay accommodation, and then transportation. Lord, Davao, mahal ka ayo. So, pray ko, punta Lord, na magkasabay sa ako ha. And then, ang nag-announce ang church, nga na ay bus, libre, walay bayad. So, natubag na ang tatlo ka prayer request ako. Registration, check na. Accommodation, hotel for 2 nights, check na. And then ang transportation, bus, libre, check na. Check na ang tatlo. Uy, ako lagi kong Davao. Tapos ikaw na kung may problema. Walay allowance. Wala akong kwarta. So for 3 days, Lord, kwarta Lord. Kung may trabaho. Then katong time na ako natigong 200 pesos. Lord, 200 ng kwarta Lord. Then, mahal na ba ang ba dito? Mga baligyan dito kay City. Dumagi lang ni Lord. Ikaw lang na makasurvive ko for ano ba? For 2 days. Ano? Dumagi lang Lord ha. Mga 500, okay na Lord. So, ito bag na sa ginawang registration, accommodation, transportation, allowance na lang. So, naroon ko 200 na tigong. And then ako, dumagi lang gamay Lord para ikaw lang makasurvive ko ba? And then, mali ko diri ha. And then, may nag-atag sa akong allowance. And then, pagka Sunday night, nagbalik na ko dito sa dorm. Kaya pagka Monday morning kami magkuhan, awa. So, pagka Sunday night, dihap na po ang pangatag ng kwarta sa kuha. Napo, uy, 900. Okay na ni. Pwede na ni. So, mabuhay na ko rin sa Davao for 2 days. So, naanak ko yung 900 na tigog. Then ako yung 200. So, 1,100. Okay na ni. Mabuhay na ko rin sa Davao. Ako na dito sa Davao. May experience na ako rito sa amin. So, dito ba na sa Ginoong ang upat. Ang registration, transportation, accommodation, allowance, 1,100 na. Okay na. Buhay na ko ni Lord. And then, busy ko. Nag-impacking ako. Excited na ko. Ato na ko Davao. And then, doon to classmate na ko. Nasa ikatag suprit. Dawat ran ako. Nga kung kinsa nag-atag katong naglibre sa atong hotel. Kaila ko atong amo niya atong naglibre sa hotel. Pero man niya amazing katong amo niya wala kay las kuha. So ako baliwala ra ko. Uli na butang na ako sa bed kay busy lagi ko. Excited na kay ko maantog Davao. So butang na ako sa bed. So nag-expect ko ang sunod sa katong envelope 200 o 500 lang. Sagaan na ako. Busy kayo ko nag-ipos. Hindi ka isa na mga classmate. Tungkol sa ako. Kaya ang envelope. Ano ba? Kaya ang envelope. Abri. Yan na busy ko. Busy. So ipaki. Tapos yan, nakaw. Taod. Di balik na po. Gabrihan na nimo sikaw pa. Wala pa lagi. Busy ka ko. Abri. Pag-abri na ko sa ito. Color blue. Dua ka buok. 2,000. Wala ko na-expect. Na-shock ko. Sa akong mga kani. Nakuha ni Portaha. Oy! And then mo na yung missing. Kaya wala to kaila kung naghatag sa kuha. And then ako mga classmate, kitagaan sila pero tag 1,000 na ilaha. Tingala sila nga 2,000 na ilaha. Ano mo 1,000 naman. God. Amen. First time na ako makagunin yung rato kada ko ang kwarta. Kaya naghatag. Wala dito kaila sa kuha. Ako kaila ko siya. Pero wala siya kaila sa kuha. So ako man ako dito kuha ni Portoy. Kung saan ako tayo sa dito. Narato na ako dito ko kayo kwarta 2,000. Tapos manak yung paki. So dito ko sa building. Kawas ko sa dorm. Atong sa building. Nag-ipusin ko. Nag-pray ko. Basa ko Bible sino. Nagbasa ko Bible. So dito. Ito na tayo. Nag-speak ang ginawa sa kwa. The reason why nga ng 2,000 nagyatag sa ginawa sa kwa. Tag 1,000 na sa classmate. Kaya gusto na sa ginawa. Nga ng 1,000. Atag na sa akong lula. Atag na ako sa akong lula. Sa akong lula na ako sa ospital. So kailangan ko pang palit ng bata mo.
Sige, kasi magasto na ako ba? Na temptation ka, kasi magasto na ako. Kaya sa ko ako ito gihatag. So ako gusto na ako mapalit o barong. Ako, palit na pang barong na ni. Pero ang delay sa ginawa sa ako, kaning 1,000, natag sa mulo lang. Amen. And then, kaning 1,000 yung mga ni. Parang angay mo. Kaya kung magpas may tag 1,000 naman lang, hindi nag-100 yung ko. Ano to isa? Nakaya ni mo 2,000 yung mo. Ako, tag 1,000 lang. Pero mga dito ang kabubuton sa Ginoo. So ako kung gigawin nag-pray lang ko. Sa registration, libre. Sa accommodation, hotel for 2 nights, libre. Ang transportation, libre. Ang allowance, kung itotal na ko tanan allowance, hindi pagkabot pag dito sa Davao, kalit lang na yung to, na yung kumusta si mo, na yung papil. Kumusta, na yung papil. Kung itotal na ko tanan, 3,500 ako nakwarta. Last week. And then katong 200 nga akong gitigom, wala ko nagasto. God is able to provide. Kung hindi ka mo tuo na lang para madali ta kay kapit na ako. Katong tanan, libre ang registration, libre ang transportation, libre ang accommodation hotel for 2 nights. Ang allowance, sobra-sobra ang allowance, 3,500. Katong tanan, auto ang bunga sa pagampo. Amen. So, ang process na to, giampuan din ako itong maayo yun. Pero kung giampuan na sige na, 500 na rin, okay na ni. Pero, sige nga, God is able to supply sa atong mga panginahanglan according to His riches. Hindi according sa atong riches. Iyang tanan, ang cattle, ang silver, everything na na-adri kasi. So kung itotal na ko tanan, ang kwarta na akong nadawat kung rin sa last week, 3,500. Akong 200 na natigong, wala ko nagasto. Akong 1,000, pag uli na ko direct, gumit ko na, hindi na ako gasto, iyatay na ako sa mulo. God is able to provide. Hindi ka mundo o, mahala ka. Basta ako na-experience ako. Makaingon ko nga God is able to provide. Nga naman, na-experience na ko na ang Ginoo, Amen, mag-provide sa atin. Amen. So ang pangutanan ni Jesus Christ, believe ye that I am able to do this. Mutuo ba mo na kaya na akong ibuhaton? So kaya sa Ginoo. Pero naa sa to, it's a matter of faith. God is able to save us. God is able to give us eternal security. God is able to forgive our sins. God is able to heal our sicknesses. God is able to provide. God is able to direct. God is able to answer our prayers. Kaya na buhaton tanan sa Ginoo, but it is a matter of faith. God is asking you tonight, believe ye that I am able to do this. Do you believe that God is able? It's about our faith in Him. It's a matter of faith. God is able and willing to do great and mighty things sa atong kinabuhi. Pero naay gi-require ang Ginoo faith. Amen. God is able to do miracles sa atong kinabuhi. But He requires our faith. In Mark 11:22, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Just believe and you'll see what faith does. Increase your faith. How? By hearing the Word of God. So the faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So kaya sa Ginoo, able ang Ginoo. Kaya niya magbuhat og miracles. He can do great and mighty things sa atong kinabuhi. Kinamutan na siya, mundo ba ka? Believe ye that I am able to do this. It's all about faith. So katong tanan nga akong na-experience, auto ang bunga sa akong pagkampo. Amen. Believe ye that I am. As Jesus Christ, nangutan na siya sa akong 2 blind men. Believe ye that I am able to do this. And then said tubag sa blind men, they said unto him, Yea, Lord. Yes, Lord. Mutuo mi. Then say naitabo, atong 2 blind men, naayos sila. God is able. Pero naay-require ang Ginoo ang faith. Pangutana, mutuo ba ka nga kaya sa Ginoo? Prita, ginahingin ta na sa pagtindog.
Dear Father in heaven, Lord, salamat kayo for tonight. Thank you for your word. Salamat sa encouragement. Help us, Lord, to increase our faith. Lord, nag-promise ka in every promises ngayon mo. Promise sa mga na certainty na kung kami mag-believe na aging eternal life, and then na aming eternal security, and then ikaw din magtubag sa mong pag-ampo. Ikaw din mag-provide na certainty sa every promises mo sa mga Lord. Lord, help us to increase our faith. Greater faith when great things happens. Lord, ikaw hindi mag-work sa matagusan, kasi sa matagusan. Salamat kayo sa reminders for tonight about faith. Help us, Lord, to increase our faith. In Jesus' name, padayon sa pagkapos sa ulo, yung sa mata.